Usapan naman natin ito, palit topic tayo. Eto pong si Kibuloy, mga kababayan. Nako, magagalit na naman ang mga DDS nito. Dahil talaga naman, tila dumadami ng dumadami ang nakikimarites at nagbibigay ngayon ng impormasyon, mga kababayan, tungkol po sa kinaroroonan ni Kibuloy. Ay, nako, talagang parang 10 million is waving. Pero 30 million na raw yan, sabi ni Badoy, ha. Kaya nga sabi ko po sa inyo, pag kinulang ng binigay ang gobyerno na pag nahuli si Kibuloy, hanapin nyo po si Badoy, kunin nyo yung 20 million sa kanya. Diba? So yan na. 10 million is waving, mga kababayan. Mukhang tila alam na kung saan nagtatago itong si Kibuloy sa dami po ng marites na nagbabalita kung nasaan na itong si Kibuloy. Mukhang hindi na ito makakapagtago. Sabi ni Ray Baradas, nasaan na si J. Bobo Guevara, bakit di ka na pinapanood? Wala, nasunog kahapon eh. Pero inyo, sabi ba naman niya sa akin, gusto mo marinig yung voice recording? Ulol, narinig ko na yan. Bubong-bubong nga ako sa'yo, hindi lang kita pinatulan eh. Kaya nga hindi kita pinatulan, wala naman pangalan ko dyan eh. Ang linaw nun sinabi, kayong mga vlogger na nasa NCRPO, hindi na kayo magbablog sa kalye. Hindi na kayo ngayon susunod doon sa mga pulis, doon sa mga checkpoint at kung saan-saan pa. Babatuhan ko lang kayo ng ibabalita nyo at kikita kayo ng buwan-buwan. Yun ang sabi. Mga kababayan, hindi nga niya alam eh. Alam nyo kung alam ni Guevara kung sino-sino yung mga andon, pinangalanan niya na. Hindi niya alam. Narinig niya lang kasi si Nino. Nagpakatanga lalo. Nandun na yung clue eh. Kahit walang pangalan, nagtrabaho daw na vlogger ng NCRPO. Diba? Itinakwil na ng TBJ. Defender si J. Guevara. Hayaan nyo siya. Diba? Mabuti nga yun. Eto na mga kababayan, pagpatuloy na po natin ang mga balita hinggil po dito kay Kibuloy dahil nga po, may nakakuha na ng 1 milyon, di ba? Sa pagkakadakip dito kay Pauline Canada. Siyempre, mga kababayan, marami po ang nagnanais na maging instant milyonaryo. At mukhang nabulabog ang mga kampo ni Kibuloy, mga kababayan, kaya sila ay galit na galit. Di ba? Hindi nila inaasahan na maglalabas ang gobyerno ng ganong kalaking pera para nang sa ganon ay sila po ay mahuli. Hindi ko po sinabi nang galing sa gobyerno ang pera, ha. Ibig sabihin, ipinagkalandakan nila na may private citizen ang nagbigay ng pera para tumulong o makatulong na hulihin itong si Kibuloy. At eto na ngayon ang update. Mga kababayan. Diba? So akala nila, lagi nilang oras. Ito ngayon ang sinasabi ng balita, oh. The search for Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy and 4 other members continues, according to the Philippine National Police. PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo confirmed that they have been receiving numerous tips regarding their whereabouts. This search and information follows the announcement by DILG Secretary Ben-Hur Abalos of a reward for any information leading to the capture of the accused. Last Thursday, July 11, police apprehended Pauline Canada, one of Kibuloy's co-accused in Davao. She faces charges of qualified human trafficking, child abuse, and sexual abuse. Oh! Ano? Ang liwanag, mga kababayan. Ang dami na ngayon mga tipster na nagbibigay ng mga tips kung saan nagtatago si Kibuloy.
Ang sabi pa nung isang balita mga kababayan ay halos alam na raw po nila kung saan nagtatago. Sa dami nga naman talaga ng gustong yumaman instant. Kahit kayo mga nanonood dyan sino bang ayaw sa milyon? 'Di ba? Pag alam mo mga kababayan, makikipag-agawan ka doon sa mga marites. Aba, binigay ng pagkakataon yan. 'Di ba? Nung panahon na nagsabog ang ating Panginoong Diyos ng pagiging marites, sinalo nila. Siyempre gamitin nila para yumaman. 'Di ba? Shoutout po kay Alibal at Ron Oscares. Happy watching from Bataan. Nakatatanggap na umano ng impormasyon ang Philippine National Police sa hinahanap na leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy. Ito ay matapos na i-anunsyo ang 10 milyong pisong pabuya sa sinumang may impormasyon sa kinaroroonan nito. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na pinag-aaralan na rin nila ang pagbibigay ng hiwalay na reward mula sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikadarakit ni Kibuloy. Nanawagan din ang PNP sa publiko na huwag gawing biro ang ginagawang paghahanap sa tele-evangelist dahil seryoso ang mga kaso nito. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, pasigip ng pasigip ang mundo ni Kibuloy sa nangyayaring ito, ha? Dahil, biruin nyo, kung noon, yung mga tao sa paligid niya, kayang tapalan ng pera. O kaya bigyan lang niya ng di ba? Pero ngayon, ultimo kamag-anak, ultimo kaibigan, mga kababayan, pwede na siyang ipagkanulo. Kaya hindi talaga magkanda o gaga. Sabi ko nga sa inyo, nakakatulog pa kaya ito? Diba? Kahit anong pagtatago ang gagawin nito mga ka-GP, magpapalipat-lipat ito ng kanyang pinagtataguan. Kung ito ay nasa ilalim ng bunker, hindi na to lalabas doon. Diba? Para hindi mahanap. Dahil sigurado, baka mamaya itong si Pauline Canada magsasalita na yan kung nagtatago itong si Kibuloy. Alam nga naman, pag ako naman si Pauline Canada, papayag ba ako? Papayag ba ako na ako lang mahuhuli? Aba, syempre, isusumbong ko yan. Sabihin ko doon sa kapamilya ko, nandoon si Kibuloy, sabihin ninyo, para pag nahuli, mayroon kayong 10 milyon. Tapos kunin nyo yung 20 mil dito kay Badoy. Diba? Severino Calob, shoutout po. Mga kababayan, totoo. Talaga ang isang tao kapag ikaw po ay may pinagtataguan at ang alam mo lahat ng taong nasa paligid mo ay nagmamatsyag na kung nasaan ka, hindi ka na talaga aligaga, di ba? O talagang sobrang aligaga ka na po. Hindi ka na mapapakali. Dahil iisipin mo sa sarili mo, baka mamaya pati multo pag-iisipan na niya nakaaway. Diba? Baka mamaya pati multo mga kababayan, mag-hallucinate na yan si Kibuloy. Magiging tamang hinala yan. Sigurado ako, maniwala po kayo. Doon nga lang sa ibinalita ko sa inyo kahapon sa sobrang kabaliwan, sa sobrang kapraningan ng mga ito, biruin nyo, hindi pa nila nahalata na ito ay isang peke. Diba? Siya raw ay anak ni siya daw ay ang si Kristo. Diba? Sabi niya, siya daw ay glorified body na. Siya daw ang daan. Pero mga kababayan, isipin nyo kinikurse niya ang first family, lalong-lalo na si Pangulong Bongbong Marcos. Tinawagan niya ang demonyo. Tama po kayo, paladuda na yan. Lahat ng bagay, tatanong-tanongin na yan. Lahat ng bagay sa kanya may tanong na. Pag ikaw ay nakita niya, lumapit sa kanya, magdadalawang isip na yan. Diba? Siguradong sigurado ako mga kababayan, yung mata niyan,
Siguro pati yung pang-amoy niyan, hindi niya na maamoy ang pajama. At kung sabi ni Titigas, baka mamaya ang kanyang toy-toy, hindi na rin tumitigas yan mga kababayan dahil yung utak, konektado yan dun sa ugat. Diba? Pag ikaw maraming iniisip, hindi na yan, di ba titigas? Ayan ang pangalan ni Titigas. Kayo naman oh, ayan ang pangalan oh, Tytea gas, Titigas. Grabe naman kasi pangalan mo, Titigas eh. Akala tuloy nila, yung sinasabi ko, bastos. Pero totoo, mga kababayan, pag ikaw ay maraming iniisip, yung tumitigas dyan, hindi na yan titigas. Diba? Oh, Ron Oscares, mawawala po ang kanyang libog. Hindi na yan mga amoy ngayon ng ano, hindi na yan mga amoy ng pajama. Sabi ni Antonio Minyosa, palagay ko maraming tauhan si Kibuloy na magpapanggap na tagahatid ng pagkain ni Kibs para maka-instant millionaire. Sabi ni, tawa ng tawa si Kabsat Bet Vlog, Bet Castillo. Hermes Rodriguez Valdez, inuurungan na tong titi. Ay nako, Diyos mio Marimar. Hindi na talaga magkandaw gaga to si Kibuloy. Wala na. Mapapanis na yan, Kibuloy. No? Kahit kahit magparami ka ng tiyanak dyan sa pader o sa kumot o sa pajama mo, hindi mo na magagawa. Diba? Lahat ng makakausap nito tamang hinala. Welcome kay Dagul at kay Terong pagdating ng panahon. Easy ka lang. Sabi ko sa'yo kasi, sumuko ka na. Diba? May pera ka naman, bilyones. Ilaban mo sa korte. Bakit ba kasi natatakot ka? Anak ka ng Diyos. Sabi mo, sabi mo, Diyos ka. Sabi mo, ikaw ang kinatawan. Diba? Ako ang wag kang kikibo, ako ang hihipo. Diyos ko, grabe no mga kababayan. Ano kaya nga pang-brainwash na ginawa niya dun sa kanyang mga tao na napaniwala niya na siya ay glorified body, na siya daw ay kumikinang. Puta, nasa ng kinang dyan? Diba? Bunga nga lang yan makinang eh. Sa sobrang mga kababayan, mapabalat bunga, pura sugar coating ginagawa nito eh. Sa bagay, mga kababayan, sabi ni Titigas, mas marami daw Lord sa kulungan. Diba? Marami doon. Drug Lord, nandyan si Mayor Lord. Diba? Nandyan si Terong Lord. Nandyan si Dagol Lord. Shoutout po kay Ma'am Josephine Makatula. Maaga ka ngayon, Ma'am, ha? Akala ko, hindi kayo nakakaabang replay lang eh. Si Ma'am Josephine Makatula po, isa sa mga Cali Girls. Mga kaibigan din ni Tita Carclea. Ron Escares, KOJ means Kingdom of Judas. Hindi, sila lang na talaga maghuhudasan dyan. Sabi ko nga, mga kababayan, doon sa pinagtataguan pa lang ni Pauline, imposible na pangkaraniwang tao ang nagturo. Malamang nasa rin nila, nandun din sila sa circle nila. Nasa community din nila, 'di ba? So itong si Kibuloy, malapit na 'yan. Lalo ngayon ang balita, nakita nyo naman, sa dami po ng tumatawag siguro yung mga call center agent, hindi na magkanda-ugaga ngayon. 'Di ba? Hindi na sila magkanda-ugaga kakatanggap ng tawag kung saan nagtatago si Kibuloy. Siyempre yung ating mga kapulisan bine-verify din yan kung saan nagtatago ito, baka mamaya nakita na nga talaga nila. Diba?
Hindi pwedeng ipagwalang bahala nila, mga kababayan. Kaya etong si Kibuloy, masusundan at masusundan ito. Sa mga nagsasabi nasa China na si Kibuloy, nag-backdoor na, hindi ako naniniwala. Papayagan ba siya ng China na doon magtago, mga kababayan? Mas safe siya dito, 'di ba? Kasi sa China, baka gawin siyang aso. Gawin siyang asong ulol doon na sunod-sunuran sa kanila. Dito, siya pa rin ang nasusunod eh. Kahit na aligaga na to, kahit na hindi na mapakali, siya pa rin ang nasusunod. Shoutout po kay Raquel Mary ng Dubai. Ron Zuanzane, shoutout from Tarlac. Itong Tarlac no, may Kapampangan at mayroong Ilocano. At sabi ni Ma'am Josephine, 4 AM dito, buti nabutan ko LS mo, lakas ng tawa ko sa LS mo. Yes, totoo. Nasa nasa Davao lang to, mga kababayan. Hindi po ito lalayo. Kasi alam nyo naman 'di ba? Mamaya yung susunod na balita, may kinalaman din sa mga ito, 'di ba? Kaibigan nila si Digong. At alam nyo kung anong nangyayari diyan sa Davao. Mukhang ito talaga, totoo po yung hinala natin ng entry at exit point ang Davao ng mga Chinese. 'Di ba? Ako naman sa mga member ng ng Kingdom. Gawin nila, mga kababayan, pahuli nila to. May pera pa sila at magtayo na sila ng sarili nilang kingdom. Sabihin nila doon, bagong pangalan, The Rebirth of Kingdom of Jesus Christ. The real Kingdom of Jesus Christ. Sabi ni Cosmo Defender, to claim as God, much more Son of God is blasphemous. God deal with kids. Dito na lang kayo magtataka, mga ka-GP. Ito na lang yung best example. Sabi niya, siya yung Son of God. 'Di ba? Sabi niya, siya yung Son of God. Mga kababayan, meron ba kayo naalala sa Bible na Son of God, si Jesus Christ, nakipagkaibigan sa Diablo? Nakipagkaibigan sa demonyo. Meron ba kayo naalala anything sa Bible na ang Panginoong Diyos o etong si Kristo ay nakipagkaibigan sa demonyo? Meron ba kayong naalala? Wala, di ba? Etong si Kibuloy, mga kababayan, isipin ninyo merong video na sinasabi ni Digong na siya daw ang papalit kay Lucifer, kay Satanas. Sabi niya, pag nakita ko yan, umakyat ako doon sa impyerno, umakyat ako sa impyerno, mga kababayan, puputulan daw niya ng buntot at puputulan daw niya ng sungay si Satanas. At siya daw ang papalit. So, ibig sabihin, siya na si Satanas. 'Di ba? Siya na ngayon ang demonyo, the number 1. Tapos ngayon, mga kababayan, magkasama pa sila ni Pastor Kibuloy nun. Isipin nyo inaamin ni Digong na siya ay Satanas, tapos ito, inaamin niya, sinasabi niya, siya daw ay Son of God. Pero hindi siya galit kay Digong, tinatawanan niya pa. Diba? So, ibig sabihin, doon pa lang, ginagago na tayo nito. Ay, sila lang pala. Doon pa lang, tinatarantado na sila ni Kibuloy na walang katotohanan na siya ay isang Son of God. Kasi sabi ko nga po sa inyo, doon sa Bible, hindi man ako talaga palabasan ng Biblia, di ba? Kasi ako, yung mga Latin lang naman ang binabasa ko. Yari ka! Pero, itong mga ito, wala talaga akong natatandaan na si Kristo nakipagkaibigan sa Diablo. Halak ka! Diablo si Digong Diba? Sabi ni Ron Oscares, new generation na ngayon ng Diyos ay nagtatago sa 2024. Sabi ni Mama Angie Asuncion, Banat ba, ituro mo na raw kung saan nagtatago si Kibs. Charot po, smooth jazz with Rusty.
So ayun na mga kababayan, yan yung mga pinaka-latest balita natin kay Kibuloy. Marami na po ang mga tipster kung saan siya nagtatago. At sabi nga ng PNP ay matutunton na nila. Malapit na mga kababayan. So, kumbaga pasikip na ng pasikip ang araw. At pasikip na ng pasikip ang mundo ni Kibuloy. Wala sa susunod, di ka na makakapasok doon sa tahanan at lungga ng Palmolive Girls. Ikaw na ang papasukan ni Terong at ni Tagul. Okay? So mga kababayan, iwanan na natin yan at next topic naman tayo.